Disclaimer, ang kwentong ito ay kathang-isip na hango sa mga kwentong bayan, paniniwala, at salinsalin na kwento ng mga matatanda. Layunin lamang nitong magbigay aliw, kilabot, at munting aral sa mga manonood. Huwag seryosohin o gawing batayan ng totoong buhay ang mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito. Kung sa kalagitnaan ng gabi may kumatok sa iyong pintuan, huwag mo itong basta-basta pagbubuksan. Iyan ang bilin ng mga matatanda rito sa baryo ng Dimalupig, isang lugar na kahit gaano kaganda sa umaga, ay nababalot ng mga lihim kapag sumapit ang dilim. Dito sa paanan ng bundok, kung saan ang mga punong matataas at ang mga daang lupa ay tila palaging basa kahit walang ulan, ay may kwentong hindi basta ibinubulong kung kani-kanino. Si Mang Lino ang isa sa pinakamatandang albularyo sa baryo. Kinikilala siya bilang taong may hawak ng kaalaman laban sa mga nilalang na sa dilim nagtatago, mga aswang, manananggal, tikbalang, lahat ng kinatatakutan ng tao, tila ba kaya niyang harapin gamit lamang ang dasal at mga halamang gamot. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. May mga hayop na biglang nawawala. May mga sanggol na parang pinagtangka ang agawin. At sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, may naririnig na mga iyak at sigaw sa gilid ng gubat. Isang gabi, habang pinupulbos ni Mang Lino ang tuyong dahon ng sambong sa ilalim ng lamparan ng gasera, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang lamig na parang gumagapang mula sa ilalim ng sahig papunta sa kanyang mga buto. Napatigil siya. Tila ba may nakatitig sa kanya mula sa labas ng kanyang kubo. Dahan-dahan niyang inabot ang lumang itak na nakasabit sa dingding at lumapit sa bintana. Sa labas, walang kahit anong gumagalaw, maliban sa anino ng isang tao na nakatayo sa harap ng kanyang pintuan. Mang Lino, mahinang tawag ng boses, basag at nanginginig, parang lalaki pero may kung anong kakaibang tunog na hindi mawari kung tao ba talaga. Mang Lino, tulungan mo ako, napasapo si Mang Lino sa kanyang dibdib. Sa tagal niyang albularyo, sanay na siyang may kumakatok para magpagamot ng sugat o para humingi ng agimat. Pero ang oras na ito, hating gabi na, at ang tinig ay tila hindi lang basta namamalimos ng lunas, kundi tila nagmamakaawa na mailigtas mula sa isang bagay na hindi nito kayang takasan mag-isa. Anong kailangan mo? Pasigaw na tanong ni Mang Lino mula sa loob. Ngunit hindi sumagot ang anino. Humakbang ito palapit, at sa ilalim ng maputlang ilaw ng buwan, nasilayan niya ang hugis ng isang lalaki, marumi ang katawan, duguan ang laylayan ng damit, at ang mga mata nito ay nagliliwanag ng mapusyaw na pula. Aswang ako, Mang Lino, nanginginig na sambit nito habang lumuhod sa harap ng pintuan. Aswang ako, pero gusto kong bumalik, gusto kong maging tao ulit. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mang Lino. Ilang dekada na siyang albularyo pero ngayon lang may sumuko sa kanya na ganito. Isang nilalang na kinatatakutan at kinamumuhian ng lahat, ngayon ay nagmamakaawa sa kanyang bakuran. Hindi niya alam kung awa ba ang dapat niyang maramdaman, o takot na baka ito ay patibong lamang para makalapit siya at pagsamantalahan sa dilim ng gabi. Ang hangin ay biglang bumigat. Umihip ang malamig na simoy mula sa gubat, dala ang amoy ng dahon at dugo. Tila ba nakikiramdam ang buong paligid kung anong magiging tugon niya. Sa loob-loob niya, alam niyang kung papayag siyang tulungan ito, baka siya rin ang puntiryahin ng iba pa, ang mga nilalang na hindi basta pumapayag na may lumalabag sa batas ng dilim. Ngunit paano kung totoo ang sinasabi ng aswang? Paano kung sa kabila ng lahat ng ginawa nitong kasamaan, ay natitira pa rin ang munting bahagi ng pagiging tao nito? Sa ilalim ng lahat ng kanyang pangil, pakpak, at lihim, baka naroroon pa rin ang batang minsan ding naglaro sa ilalim ng araw. Tinitigan niya ang duguang lalaki na ngayon ay nakaluhod sa putik. Ang mga palad nito'y nakadikit sa lupa, nanginginig. Sa likod ng mga ulap, bahagyang lumitaw ang bilog na buwan, saksi sa panalangin ng isang nilalang na gusto sanang kalimutan na isa siyang halimaw. Ngunit may ingay na pumunit sa katahimikan, isang kalusko sa gilid ng bakuran, mga aninong gumagalaw sa madilim na bahagi ng gubat. Hindi lang pala siya mag-isa. At hindi lang pala ang lalaki sa harap niya ang dapat niyang katakutan. Humigpit ang hawak ni Mang Lino sa kanyang itak. Alam niyang ang desisyon niya sa gabing ito ang magtatakda kung sino ang mawawala o mananatili sa baryo ng Dimalupig. Ngunit bago siya makapagpasya, isang malamig na kamay ang dumikit sa kanyang paa mula sa ilalim ng sahig, parang may ibang bagay na gustong pigilan siyang buksan ang pintuan.
At sa gabing iyon, wala siyang narinig kundi ang pabulong na salita mula sa lupa, mga salitang hindi niya maintindihan, pero alam niyang babago sa buhay niya magpakailanman. Nanatiling nakaluhod ang lalaki sa putikan, nanginginig ang balikat habang paulit-ulit na binubulong ang mga salitang hindi maintindihan ni Mang Lino. Sa loob ng kanyang kubo, tahimik niyang sinarado ang bintana, ngunit hindi niya lubusang isinara ang pinto. Pinagpapawisan siya kahit malamig ang hangin. Tila ba bawat paghinga niya'y hinahabol ng mga aninong gumagapang sa labas. Nilingon niya ang sulok ng kanyang maliit na silid doon, nakasabit sa dingding ang lumang larawan ng kanyang ama na dati ring albularyo. Parang nakatitig ito sa kanya, parang tinatanong siya kung handa ba siyang talikuran ang lahat ng pinanghawakan niyang paniniwala para lang tulungan ang isang nilalang na kinatatakutan ng buong baryo. Sa labas, narinig niya ang pagaspas ng mga dahon. May kaluskos na parang yabag ng mga paa, pero hindi mawari kung tao ba o hayop. Minsan, may biglang babagsak na sanga sa bubong, tapos may kung anong gasgas na tunog sa likod ng kubo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipigilan ang lamparan na magpatay-sindi. "Maawa ka, Mang Lino," bulong muli ng lalaki sa labas. Napansin niyang nangingitim na ang mga kuko nito, at ang mga sugat sa braso ay parang may gumagalaw sa ilalim ng balat, parang may mga ugat na itim na kumakalat paakyat sa leeg. Napalunok si Mang Lino. Sa isip niya, bumalik ang mga kwento ng kanyang ama, kwento tungkol sa mga nilalang na dating tao pero isinumpa dahil sa kasakiman o galit. Ang sabi ng matatanda, may mga aswang na hindi talaga ginusto ang kanilang kapalaran. May ilan na isinumpa lamang ng mas makapangyarihang nilalang. Pero walang sinuman ang nakabalik sa pagiging tao, kahit ilang ritual ang subukan. Biglang bumukas ang ilaw ng kanyang gasera, mas maliwanag kaysa dati. Nakita niya sa dingding ang sarili niyang anino, pero bakit may pangalawang anino sa tabi niya? Dahan-dahan siyang lumingon, at doon niya nakita sa likod ng kanyang altar ang isang itim na pusang nakatitig sa kanya. Dilat na dilat ang mata nito, kumikintab ang dilaw ng mga mata sa liwanag ng gasera. Alam niyang hindi basta pusa iyon, isang tanda iyon, babala na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Sa labas ng kubo, umalingaw-ngaw ang ungol ng hangin na parang may umiiyak sa malayo. Sa kanya naalala ang kwento ni Aling Petra, ang matandang mangbuburda na minsang nagsabing may aswang na nakatira sa ilalim ng puno ng balete sa gilid ng baryo. Ilang beses na raw itong nasusugatan at nasusunog sa araw, kaya't nagtatago na lamang sa dilim, nanginginain ng laman ng hayop at minsan ng tao. Tinitigan niya ang lalaking nakaluhod, mga sugat na hindi basta sugat. Mga mata na hindi na mukhang tao pero may luha. Paano mo huhusgahan ang isang halimaw na umiiyak na parang bata? Habang pinagmamasdan niya ito, napansin niyang ang lupa sa paligid ng lalaki ay tila unti-unting namumuti para bang nagyelo. Hindi normal ang lamig na yon. Dahan-dahan itong gumagapang patungo sa hagdang kahoy ng kanyang kubo. Tila ba may pumipigil sa lalaking makapasok at pilit siyang hinihila pabalik kung saan siya nanggaling. "Mang Lino, tulungan mo ako," paulit-ulit ang basag na tinig. Ngunit bago siya makasagot, isang malakas na hampas ang bumagsak sa bubong. Napasigaw si Mang Lino, agad niyang tinutok ang gasera paitaas. Nakita niya ang lumang pawid na unti-unting nabubutas, at mula roon ay tumulo ang pulang likido, dugo ba yon? O kung anumang katas ng hayop na hindi niya mawari. Sumilip siya sa maliit na siwang at doon niya nakita ang 3 pares ng mapupulang mata na nakatitig sa kanya mula sa itaas ng bubong. Hindi niya maaninag ang itsura, pero ramdam niya ang pagdila ng malamig na hangin sa kanyang batok. Napaatras siya. Humigpit ang kapit niya sa hawak na itak. Ngunit bago niya maisara ang pinto, biglang tumayo ang lalaki sa labas, hindi na ito nakaluhod. Nakatingin ito diretso sa kanya. Ang mga mata nito'y tila humihingi ng awa, ngunit sa ilalim ng mga iyon ay may kung anong nagkukubling gutom at dilim. Sa di kalayuan, tumahol ang mga aso, sunod-sunod, parang may pinapaalis na kung anong hindi nila kayang banggain. May mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Sa bawat galaw ng dahon, para bang may mga matang sumusulyap, nagmamatsyag kung ano ang magiging kapalit ng kagustuhan ng lalaking aswang. Sa kabila ng lahat, narinig ni Mang Lino ang boses ng kanyang ama sa kanyang isip, hindi lahat ng lumalapit para magpagamot ay dapat mong gamutin. May ilan na sa tulong mo, mas lalo ka lang niyang isinusumpa.
Ngunit paano kung mali ang lumanyang paniniwala? Paano kung minsan, ang halimaw ay biktima rin? Paano kung ang totoo, hindi lang ito laban ng liwanag at dilim, kundi ng pagkatao at gutom na hindi kayang pigilan? Habang bumubulusok ang malakas na hangin at sumasayaw ang apoy ng kanyang dasera, alam niyang wala na siyang kawala. Kailangang pumili, tutulungan ba niya, o tatapusin na niya ang sumpa sa harap ng kanyang pintuan? Ngunit bago niya mailabas ang unang salita, naramdaman niyang may humawak sa kanyang balikat mula sa dilim ng kanyang silid, isang malamig, mahigpit, at walang mukha. Napatigil si Mang Lino nang maramdaman ang malamig na kamay na mahigpit na kumapit sa kanyang balikat mula sa dilim ng silid. Hindi niya maaninag kung sino o ano yon, pero ramdam niya ang bigat at lamig na parabang hinihigop ang init ng kanyang katawan. Napakagat siya sa labi para pigilan ang sarili na mapasigaw. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang itak, pero bago niya maipalingon ang ulo, narinig niya ang isang pabulong na tinig, paos, basag, at parang mula pa sa ilalim ng lupa. "Huwag mo siyang tulungan," bulong nito, habang unti-unting bumaba ang malamig na hangin sa kanyang batok. "Pag pinili mo siya, kasama ka na rin niyang mawawala," napapikit si Mang Lino. Huminga siya ng malalim, pilit nilalabanan ang takot na lumalamon sa kanya. Sa labas, narinig niyang muli ang lalaki na ngayon ay sumisigaw na ng tulong, hindi na bulong kundi sigaw na may halong pagmamakaawa at pag-iyak. Ngunit sa pagitan ng mga sigaw na iyon, may kakaibang tunog na sumisingit, parang umbol ng hayop na nasusugatan, o boses na hindi na tao pero hindi rin hayop. Naramdaman niyang humigpit ang kapit ng malamig na kamay, tapos bigla itong nawala. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, wala na ang anino. Tanging ang pusa na lang ang naiwan sa altar, nakatitig sa kanya ng diretsyo, tila ba sinasabi na hindi pa tapos ang kanyang laban. Bigla siyang napaigtad nang may kumalabog sa labas ng kubo. Tumalon siya palapit sa bintana, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang isang grupo ng mga tao na may hawak na sulo at itak. Mga kapitbahay niya, pinangungunahan ni Kapitan Temyong, isang matandang lalaking kilalang matapang at walang sinasanto. "Mang Lino," sigaw ni Kapitan Temyong, habang tinuturo ang lalaking aswang na nakatayo pa rin sa harap ng kubo. "Lumabas ka riyan. Alam naming may halimaw sa bakuran mo." Nagkatinginan ang mga tao, baka sa mukha nila ang takot na nahahaluan ng galit. May ilan sa kanila, bitbit ang lubid at sibat. Alam ni Mang Lino na kung hindi niya pipigilan ang mga ito, baka pagsasaksakin nila hanggang mamatay ang kawawang lalaking iyon sa putikan. Pero sa kabila ng kaguluhan, naramdaman niyang may ibang presensya pa sa paligid. Sa gilid ng kubo, lumalalim ang anino ng mga puno. Parang may mga matang nagmamasid, hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa mga tao. May mga aninong parang humahaplos sa mga sanga, parang inaantay ang tamang oras para sumalakay. "Mang Lino! Buksan mo ang pinto," utos ni Kapitan Temyong, papalapit habang tinututok ang sulo sa duguang aswang. "Kung ayaw mong mapagkamalan na kakampi ng halimaw na yan, lumabas ka riyan." Hindi alam ni Mang Lino kung sino ang dapat niyang katakutan, ang halimaw na humihingi ng tulong, ang mga tao sa labas na handa siyang pagbintangan, o ang mga aninong gumagapang sa dilim na tila walang pakialam kung sino ang una nilang sasaktan. Biglang narinig niya ang iyak ng isang bata mula sa di kalayuan. Nilingon niya ang daan pababa ng baryo at doon niya nakita si Nena, ang apo ni Aling Petra, nakatayo sa gilid ng daan, yakap-yakap ang maliit na kuting. Ang kuting ay umiiyak at parang may sugat sa tiyan. Napatakbo siya papalabas ng pintuan, ngunit pinigilan siya ng aswang na lalaki. "Hindi ka pwedeng lumayo," halos dumausdos ang boses nito, mababa at basad. "Pag lumapit ka sa kanila, isasama kanila sa apoy." Umalinggaw ang sigawan ng mga tao nang makita ang bata. Ang kuting na bitbit nito ay parang pumipilipit, pero nang magdikit ang tingin nila ni Mang Lino, napansin niyang parang may mukha ang sugat sa tiyan nito, isang mumunting bibig na kumikindat, parang bumubulong ng sumpa. Lintek na napamura si Kapitan Temyong. "Ano yan? Baka nahawa na ang bata." Napaluhod si Mang Lino sa harap ng bata. Hinawakan niya ang balikat nito pero biglang umihip ang napakalamig na hangin. Pumikit ang kuting at sa isang kisap mata, parang lumaki ang anino nito at humaba ang buntot na parabang ahas na gumagapang sa putikan. Ang lalaki sa tabi niya, ang dating aswang, ay biglang napasigaw, halos mapunit ang boses. "Mang Lino! Tulungan mo ako!
Tulungan mo sila. Ako ang sisihin mo, huwag sila. Umalinggaw ang sigaw ng mga tao. Ang mga anino sa gubat ay lalo pang lumapit, parang dagat ng dilim na bumabalot sa ilaw ng mga sulo. Ang liwanag ng buwan ay unti-unting natatakpan ng makapal na ulap. Ang hangin ay may dalang amoy na bulok na laman at dahon. Naramdaman ni Mang Lino na nanginginig na ang kanyang mga tuhod. Dalawa na ang kanyang dapat ipaglaban, ang aswang na nagmamakaawa, at ang bata na mukhang sinasaniban ng kung anong sumpa. At habang unti-unting dumidilim ang paligid, naramdaman niyang hindi lang sila ang mga buhay sa bakuran niya. May mga matang hindi kilala ang awa. May mga bibig na gutom sa laman. At sa gabing iyon, wala siyang ibang mahahawakan, kundi ang kalawangin niyang itak, at ang dasal na sana, hindi pa huli ang lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Mang Lino, habang pilit niyang inaabot ang kuting mula sa bisig ni Nena. Ngunit bago pa niya mahawakan ito, biglang bumigat ang kuting, para bang may kung anong bagay na bumabalot dito. Napaatras si Mang Lino. Sa harap ng mga tao, nakita nilang unti-unting bumuka ang sugat sa tiyan ng maliit na hayop. Mula roon, may lumabas na parang maitim na usok, paikot na gumagapang pababa sa lupa. "Huwag mo akong iwan, Lolo Lino," humihikbing bulong ni Nena. Mahigpit nitong niyakap ang kuting kahit umaalon na ang itim na usok sa paligid nila. Biglang napansin ni Mang Lino na kumikintab ang mga mata ni Nena, hindi na ito ang bata na kilala niya. Ang puti ng mga mata nito ay unti-unting nagiging itim. "Bitiwan mo yan, Nena." "Bitiwan mo," halos mapasigaw siya pero hindi kumikibo ang bata. Parang may kung anong mahigpit na humahawak sa kaluluwa nito. Sa di kalayuan, narinig niyang muling sumigaw ang mga tao. "Isumpa ang halimaw na yan. Sunugin ang kubo. Sunugin pati ang bata." Sigaw ni Kapitan Temyong sabay taas ng sulo. "Wag. Mga ulol kayo," bulyaw ni Mang Lino pero huli na, isa-isa nang nilalagyan ng tuyong dayami ang paligid ng kanyang kubo. Napatingin siya sa dugo ang aswang na ngayon ay nakaluhod ulit, hawak ang dibdib na tila ba may kinukulong sa loob. "Hindi lang ako, Mang Lino," mahinang tinig ng lalaki. "Marami kami ang tanikala, ikaw ang susi, anong ibig mong sabihin?" Napaatras siya. Ramdam niyang kumakatas na ang lamig mula sa lupa, umaakyat sa mga haligi ng kubo. Ang pusa sa altar biglang dumagil sa sahig, kumaripas palabas at nawala sa dilim. Ang usok na nanggagaling sa kuting ay biglang nagbago ng anyo, mula sa maitim na ulap, nagbuo ito ng hugis ng mukha. Mukha ng babae, matanda, kulubot ang balat, ngunit ang mga mata ay kabaligtaran ni Nena, puting-puti at walang itim. Nagmulat ito ng bibig at humalakhak, tunog na parang basag na palayok na binibitawan sa sementadong sahig. "Ano yan? Ano ka?" sigaw ni Mang Lino, halos mapahawak siya sa dibdib nang maramdaman niyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. "Ako ang ina ng lahat ng anino, ako ang inabandona mo," sumagot ang mukha sa usok, habang unti-unti itong bumabalot sa bata. "Hindi mo ba ako kilala, Lino? Hindi mo ba naaalala ang pinagmulan mo?" Biglang bumalik sa isipan niya ang mga lumang kwento ng kanyang ama, kung paanong may ginawa raw na kasunduan ang kanilang angkan para manatiling ligtas ang baryo mula sa mga nilalang ng dilim. Ngunit ang kapalit, kailangang may isa sa kanilang lahi ang maglilingkod bilang bantay ng lihim, isang bantay na hindi pwedeng tumalikod. Hindi bulong niya sa sarili. Matagal nang tapos ang sumpa, ngunit lumapit ang dugo ang aswang at hinawakan ang kanyang braso. "Hindi, Mang Lino. Ikaw ang pinili. Hindi ako ang halimaw, ikaw. Kami ang kabayaran ng kaligtasan ng baryo mo. At ngayong gusto mong baguhin ang kasunduan, kukunin ka na nila." Namilog ang mata ni Mang Lino. Napalingon siya sa mga tao, ngunit wala na silang ibang sigaw kundi sunugin. Isa-isang sinindihan ang dayami. Kumalat ang apoy sa paligid ng kubo. Ang mukha sa usok ay humalakhak muli. Ang kuting ay bumaluktot at tuluyang naging itim na kimpal ng usok na bumalot kay Nena. Ang bata ay biglang napasigaw, hindi na tinig ng bata kundi parang tinig ng matandang babae at ng hayop na sabay-sabay. Napaatras si Mang Lino na sandal sa poste ng kubo. Wala na siyang malabasan, apoy sa labas, nilalang sa loob, mga aninong nag-aabang sa dilim. Naririnig niya ang sigaw ng kanyang sariling dugo, parang may bumubulong sa buto niya na wala na siyang tatakbuhan.
At doon, sa gitna ng ingay ng apoy, iyak ng bata, at halakhak ng usok, naramdaman niya ang pinakamalupit na katotohanan na ang sumpa na buong buhay niyang iniiwasan ay ang mismong magtatapos sa kanya. Ano ang gagawin mo kung ikaw si Mang Lino? Tatakbo ka ba, lalaban o magpapasa ng sumpa? Sa palagay mo, makakaligtas pa ba siya? Sa gitna ng apoy na unti-unting lumalamon sa paligid ng kanyang kubo, naramdaman ni Mang Lino ang bigat ng bawat hininga. Ang init ng apoy sa labas ay naghalo sa lamig ng usok na bumabalot kay Nena. Hawak pa rin niya ang kanyang lumang itak, nanginginig ang kamay, namumuo ang pawis sa kanyang noo. Ramdam niya ang puwersang humihila sa kanya palapit sa bata, parang may nag-uutos sa kanyang huwag umatras, huwag sumuko. Lolo Lino, tinig yun ni Nena, pero basag at malalim, hindi na tinig ng batang kilala niya. Tulungan mo ako, habang bumabalot sa kanya ang maitim na usok, ang mukha ng matandang babae ay nakangisi, parang nanunukso, parang nanalo na. Sa tabi niya, halos gapang na ang lalaking aswang. Namumutla ito, nanginginig, tila ba pinipilit pigilan ang anino na kumalat. Hinawakan nito ang kanyang laylayan. Kung hindi mo tatapusin magiging kayo na lahat, garalgal na bulong nito. Muling bumalik kay Mang Lino ang boses ng kanyang ama sa isip niya, ang paalala na may mga bagay na kailangang tapusin, kahit pakapalit nito ang sariling buhay. Napalingon siya sa altar, kung saan nakasabit ang lumang rosaryo at bote ng langis na pinamana pa sa kanya. Dali-dali niyang dinampot iyon, isinawsaw ang itak sa bote. Umalinggaw ang palahaw ng usok nang maamoy ang langis. Parang may daan-daang boses na sabay-sabay na umiiyak, umuungol, sumisigaw. Lalong humigpit ang pagyakap ng usok kay Nena. Ang kuting na pinagmulan ng sumpa ay tuluyan nang nawala, napalitan ng naglalagablab na anyo ng matandang babae sa ulap ng usok. Lino, ikaw ang tanikala, ikaw ang susi, umalinggaw ang boses nito, kasabay ng tunog ng nagbabagsakang bahagi ng kubo na inuubos ng apoy. Wala na siyang mapagpipilian. Napasigaw siya habang itinataas ang itak, sinugod ang usok na bumabalot kay Nena. Hinampas niya yon, sabay bigkas ng mga orasyon na itinuro ng kanyang ama noon. Bawat hampas niya, umuuga ang sahig, parang may sumasabog na lamig at init sa loob ng kubo. Ngunit biglang humawak ang dugo ang aswang sa kanyang braso. Hindi sapat. Ako ang kabayaran. Dapat akong matapos. Isang malakas na hatak ang ginawa nito, hinila nito ang usok palapit sa kanyang sarili. Napahinto si Mang Lino. Wag. Maawa ka, ngunit mumiti ang lalaki. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang itsura nitong parang tao, walang pangil, walang pulang mata. Sandali lang iyon dahil tuluyang nilamon ng maitim na usok ang katawan nito. Pumutok ang sahig ng kubo. Umalinggaw ang hiyaw ng aswang habang tila ba nilalagari ang kanyang laman ng daan-daang bulong na nagsasama-sama sa isang sigaw. Napasigaw si Nena, nahulog ang katawan nito sa sahig nang mawala ang bumabalot na usok sa kanya. Lolo Lino, halos maubos ang boses ng bata, nanginginig habang gumagapang palayo. Inabot siya ni Mang Lino, ngunit bago pa niya tuluyang mayakap ang bata, sumabog ang kaldero ng apoy sa kisam. Bumagsak ito sa gitna ng kubo. Sa kalagitnaan ng nagliliyab na sahig, nakita niya ang huling anyo ng aswang, nakaluhod ito, tinatangay ang lahat ng itim na usok papasok sa sarili. Ngunit kasabay nito, nakita rin niya ang kakaibang liwanag na bumalot sa lalaki, liwanag na tila bumabalot sa kanya para sirain ang sumpa. Mang Lino, ikaw ang bantay, wag mo nang ituloy, huling tinig nito bago sumabog ang liwanag at itim na usok. Isang malakas na alon ng hangin ang umuga sa buong kubo, kasabay ng pagliyab ng natitirang bubong. Napahawak si Mang Lino kay Nena, itinakip ang katawan para huwag tamaan ng nagbabagsakang piraso ng kawayan at pawid. Sa kabila ng init at usok, naramdaman niyang humihina ang tibok ng kanyang puso. Ang mga anino sa labas ay nagsilayuan, parang takot sa puting liwanag na ibinuga ng katawan ng aswang. Nang tumahimik ang paligid, natagpuan niya ang sarili niyang nakahandusay sa lupa. Hawak-hawak niya ang kamay ni Nena, umiiyak ang bata ngunit ligtas na. Sa paligid nila, nagkalat ang abo at mga upos ng apoy. Wala na ang mga tao. Wala na rin ang usok. Ngunit bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin, naramdaman niya ang malamig na hininga sa kanyang batok, pamilyar na tinig na narinig niya noon pa man.
Hindi pa tapos ang tanikala, Lino ikaw na ang susunod, napaigtad siya, ngunit hindi na niya magawang bumangon. Naramdaman niya ang malamig na lupa sa kanyang pisngi. Isang matinis na halakhak ang sumabay sa paglipad ng abo sa hangin, at sa kanyang huling sulyap, nakita niya ang buwan na muli na namang natakpan ng anino. Ano sa palagay niyo? Makakaligtas kaya si Mang Lino? Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, ano ang gagawin mo? Mabigat ang bawat paghina ni Mang Lino, habang unti-unting nauupos ang apoy sa paligid ng kanyang nasunog na kubo. Amoy na amoy niya ang pinaghalong abo, sinunog na pawid, at natuyong damo. Ang mga anino na kanina'y parang bangungot na gumagapang sa paligid ay tila naglaho na kasabay ng pagbagsak ng haligi ng kanyang munting tahanan. Wala siyang maramdaman sa braso at binti kundi kirot, at kung hindi niya mahigpit na yakap si Nena, baka kanina pa siya tuluyang bumigay. Tahimik ang paligid, maliban sa hina ng pag-iyak ng bata sa kanyang dibdib. Ramdam niyang basang-basa ng luha at usok ang buhok ni Nena. Hinaplos niya ito, pilit pinapakalma ang sariling puso na parang tinataga mula sa loob. Sinubukan niyang itayo ang sarili, ngunit hindi siya makatayo, tila lahat ng lakas niya ay sinama na ng apoy, usok, at mga aninong tinapos ng gabing iyon. Dahan-dahan niyang iniangat ang ulo. Nakita niya ang paligid na halos wala nang matitirhan. Ang altar na pinag-iingatan niya ng maraming taon ay abo na lang ngayon. Wala na ring natira sa mga halamang gamot at mga lumang aklat na pamana pa ng kanyang ama. Sa ilalim ng gumuguhong bubong, nakita niya ang basag na bote ng langis at ang kalawangin niyang itak na nakatusok sa sahig, parang nagbabantay ng tahimik na hukay. Sa tabi niya, tahimik na gumapang ang liwanag ng buwan na muling lumitaw mula sa makapal na ulap. Sa ilalim ng malamig na liwanag, parang nakita niya ang anino ng lalaking aswang na huling sumalo ng sumpa, nakaluhod, nakayuko, parang nagpapasalamat habang hinihigop ng lupa ang mga bakas ng usok at itim na dugo. Naramdaman niyang may kung anong pumunit sa dibdib niya, hindi takot kundi awa, awa na hindi niya alam kung para sa halimaw o para sa sarili niyang kaluluwa. Lolo Lino, mahinang tinig ni Nena. Tumingin siya sa bata, halos hindi makatingin ng diretsyo ang mga mata nito dahil sa pagod at takot. Wala na po sila. Hinaplos niya ang pisngi nito. Wala na, apo wala na sila, kahit alam niyang hindi iyon lubos na totoo. Sa di kalayuan, narinig niya ang mga yabag ng mga tao. Dahan-dahan silang lumabas mula sa tabong bahagi ng kakahuyan. Si Kapitan Temyong, nakayuko at mukhang mas matanda pa kaysa kanina, ang naunang lumapit. Nakasukbit pa rin ang sulo sa kanyang kamay, ngunit wala ng init ang kanyang boses. Pasensya na, Mang Lino, mahina nitong sabi. Akala namin ikaw na rin ang halimaw, hindi na nakasagot si Mang Lino. Tila ba wala ng saysay ang pagdahilan o pagkwento pa kung paano niya pinili ang tama sa gabing iyon. Ang mahalaga lang ay buhay si Nena, at sa ngayon, tahimik ang paligid. Isa-isa silang lumapit. May nag-abot ng kumot para kay Nena. May nagdala ng tubig na malamig. Ngunit habang pinapanood niya ang mga kapitbahay, alam niyang hindi pa rin siya lubos na ligtas sa kanilang mga mata. Sa baryong ito, mahirap burahin ang mga bakas ng takot, at mas mahirap linisin ang pangalan ng sinumang nadikit na sa usap-usapang itim na sumpa. Ilang oras ang lumipas, at nagpa siya ang mga tao na ipaalam sa buong baryo ang nangyari. Kinuha nila si Nena at dinala sa bahay ni Aling Petra para maalagaan. Naiwan si Mang Lino sa harap ng abo ng kanyang kubo, mag-isa, tahimik, nakatanaw sa liwanag ng buwan na tila bumabalik na sa normal ang langit. Nang pumikit siya, bumalik ang lahat, ang boses ng kanyang ama, ang mukha ng aswang na humihingi ng tulong, ang mga aninong gumagapang sa sulok ng kanyang paningin. Narinig pa rin niya ang palahaw ng usok na naging babae, ang halakhak na kahit ngayon, naririnig pa rin niya kapag pinipilit niyang pumikit para magpahinga. Dumaan ang ilang araw at pilit niyang sinimulan ang muli ang lahat. Tumulong ang mga kapitbahay sa paglilinis ng lupa, itinayo nila ang isang maliit na silong kung saan pansamantala siyang mananatili. Ngunit kahit araw na at maliwanag na ang paligid, ramdam niyang may mga matang nakamasid pa rin sa kanya mula sa gilid ng gubat. May mga bulong na dumadampi sa kanyang tenga tuwing mag-isa siya sa dilim. Isang gabi, habang pinagmamasdan niya ang piraso ng itak na nakuha niya mula sa abo ng kubo, naramdaman niyang may malamig na simoy na pumasok sa kanyang pansamantalang silong.
Nang lingunin niya ito, nakita niya si Nena na nakatayo sa pinto, nakasuot ng puting kamiseta na maluwang pa para sa kanya. Lolo Lino, mahina nitong tawag. Pwede po ba akong dito matulog? Natatakot po ako sa mga bintana sa bahay ni Lola Petra, parang may mata po sa labas. Hindi na niya alam kung ano ang dapat maramdaman, takot ba na baka may naiwan pa talagang sumpa sa bata, o awa na baka binabagabag lang ito ng mga bangungot. Tumango na lang siya. Dahan-dahan lumapit si Nena at umupo sa tabi niya. Pinagmasdan niya ang bata na unti-unting bumagsak ang mga mata sa antok. Pumikit din siya, ngunit bago pa siya tuluyang makatulog, naramdaman niya ang malamig na hininga sa kanyang batok, pamilyar, malalim, at mabigat na parang bigat ng lupa. At sa ilalim ng pailaw na buwan, marahan niyang narinig ang pamilyar na tinig na bumulong sa kanyang tenga. Hindi pa tapos, Lino, babalik ako, napadilat siya, halos mapabitaw sa hininga. Ngunit nang lingunin niya ang bata, payapa itong natutulog, mahigpit na nakayakap sa kanyang braso. Wala na ang mga anino, ngunit ang lamig ay nananatili, nagbabadya na ang tanikala ay baka hindi kailanman tuluyang napuputol, baka ito ay nag-aabang lamang ng tamang oras, tamang katawan, tamang kaluluwa na bibitak muli ng panibagong hiwaga at takot. At doon, sa ilalim ng mabituing langit, mahigpit niyang hinawakan ang lumang piraso ng itak, tanda na kung dumating man ang susunod na dilim, handa siyang harapin ito. O baka siya na rin mismo ang magiging dilim. Ano sa palagay niyo? Tapos na nga ba ang sumpa ni Mang Lino? Gusto niyo ba ng kasunod ng kwentong ito? Ay share ninyo ang opinion niyo sa comments, baka ang susunod na kabanata ay mas madilim pa kaysa sa nauna.